Kabanata 17:21. Pinisil ni Sky ang kanyang ilong at bumulong. Gaano nakatagal nang huling narito ang isang tao? Sinabi ni James. Ang huling ekspedisyon ng pagpatay ng dragon ay higit sa 1300 taon na ang nakalilipas. Dahil ito sa gitna ng karagatan. Sa palagay ko ay walang presensya ng tao sa paligid ng mga bahagi nito sa loob ng isang milenyo. Mag-scout muna tayo sa ngayon. Dapat mayroong mga palatandaan ng mga aktibidad ng dragon kung ito ay buhay pa. Pinagmasdan ni Sky ang paligid. Walang mga palatandaan ng anumang buhay sa tiwangwang na lugar na ito. Sa ganitong paraan, tinuro ni James ang isang daan sa harap nila at tinungo ang direksyon nito. Hindi nagtagal, natagpuan nila ang mga labi ng ilang hindi kilalang nilalang sa lupa. Ang ilang mga labi ay buo, habang ang iba ay ganap na nakakalat. Sandaling natigilan si James habang nagtanong. Bakit magkakaroon ng napakaraming skeletal remains sa mga tiwangwang na bahaging ito ng isla? Yumuko si Sky at pinagmasdan ang mga labi, na nagsasabing, ang mga kalansay na ito ay hindi pag-aari ng isang tao. Mukhang kabilang sila sa isang uri ng macrofauna. Pero may nakita ba tayong hayop na kasing laki nito sa pagpunta natin dito? Tsaka bakit ang daming skeleton dito? Inangat ni James ang kanyang ulo at tumingin sa pader na bato sa kanyang harapan. Kung saan may ilang mga damo sa paligid. Gayunpaman, walang mga labi ng kalansay ang matatagpuan sa kabila ng pader na bato. Tumalon siya sa pader na bato at pinagmasdan ang paligid. Kaagad, nakita niya ang mga bakas ng paa sa lupa. Bagamat halos hindi sila makilala, nakikilala pa rin sila ni James. Sky, dito, siya ay sumigaw. Lumitaw si Sky sa tabi ni James sa isang kisap mata at nagtanong. Anong problema? Itinuro ni James ang lupa at sinabing, tingnan mo, mga bakas ng paa, tsaka tignan mo yung damo dito. Parang natapakan sila ng kung anong uri ng nilalang. Sinuri ni Sky ang mga baka ng paa at tumango. Talaga, may nakatira kaya dito. Pinagmasdan ni James ang paligid. Sa sandaling iyon, nakita niya ang isang kuweba sa ilalim ng pader na bato. Halos hindi napansin ang pasukan. Gayunpaman, ang mga damo sa paligid nito ay tinanggal. Parang may tao o bagay na madalas na dumaan dito. Nakita rin ni Sky ang kuweba. Sabi niya, baka may nakatira dito. Dapat tingnan natin. Ngunit kailangan nating maging maingat. Ma'am, tumango si James. Nagpatuloy ang dalawa at hindi nagtagal ay nakarating sa bakana ng yungib. Swoosh! Sa sandaling lumitaw sila sa pasukan. Umihip ang malakas na hangin. Pagkatapos, isang nakakatakot na kapangyarihan ang dumating sa kanila. Si James at Sky ay nagmamadaling nag-catalyze ng true energy para labanan ang pag-atake. Gayunpaman, pinalipad sila ng isang malakas na puwersa. Si James ay sumure-sure ng 100 metro paatros. Habang si Sky ay napabagsak sa batong pader at bumagsak ng husto sa lupa. Sa pagkakataong iyon, walang pakialam si James sa kalagayan ni Sky. Dali-dali siyang bumangon at tumingin sa direksyon ng puwersa. Isang mabalahibong humanoid na halimaw ang lumabas sa yungib. Sa di kalayuan, mukha itong bakulaw na may taas na 2 metro. Pagkatayo ay humarap si Sky kay James at tinitigan ang itim na bakulaw sa di kalayuan. Tapos, nagkatinginan sila. Bumulong si James. Tao ba iyon o unggoy? Paano ko malalaman? Nakasuot ng malungkot na ekspresyon. Sinabi ni Sky, sa anumang kaso, sigurado ako sa isang bagay. Napakalakas niya. Alam ko. Pumayag naman si James. Kahit na ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang makayanan ang pag-atake. Siya ay natanggap pa rin. Nangangahulugan iyon na ang true energy ng halimaw ay mas malaki kaysa sa kanya.
Nakakuyom ang kanyang mga kamay. Sumigaw siya, "Mabait sir, patawarin mo kami sa panghihimasok. Naligaw lang tayo ng landas." Lumakas ang boses ni James. Gayunpaman, walang nagawa ang mabalahibong halimaw kundi ang titigan sila. Kulay dugo ang mga mata nito. Nababalot ng buhok ang mukha ng nilalang. Ngunit kitang-kita pa rin nila ang nalilitong ekspresyon sa mukha nito. Kabanata 17:22. Napatitig si James sa nilalang na nasa harapan niya. Ang nilalang ay napakalakas na ang hangin ng palad lamang nito ang nakapagpapalipad sa kanya at kay Sky. Naabot na siguro nito ang tuktok ng ninth stair. Hindi, maghintay. Naabot na mismo ni James ang tuktok ng ninth stair. Kung ang tunay na enerhiya ng nilalang ay mas malaki pa kaysa sa kanya. Tiyak na nalampasan nito ang ikasyam na hagdan. Maaari ba itong ikasyam na ranggo? Sa pag-iisip tungkol dito, huminga ng malalim si James habang nakatutok ang tingin sa nilalang na nasa harapan niya. Nanatiling tahimik lang ang nilalang. Pagkaraan ng ilang oras na titigan sina James at Sky, bumalik ito sa kuweba at nawala sa kanilang paningin. Napalingon si James kay Sky sa likod niya, nang makitang may bakas pa rin ng dugo sa kanyang mga labi. Nagtanong siya, "Ayos lang ba ang lahat?" "Ayos lang ako." Si Sky ay may suot na mataimtim na ekspresyon. Umakyat na siya sa ikasyam na hagdan. Bagamat malungkot niyang kinilala na siya ay medyo mahina kaysa kay James. Hindi matanggap ni Sky ang katotohanang pinalipad siya ng isang hindi kilalang nilalang na palm energy sa gitna ng kawalan. Nais niyang maging pinakamakapangyarihang individual sa mundo. Sa parami ng mga nilalang na mas malaki sa lakas na umuusbong. Siya ay nakakaramdam ng pagkadismaya. Ano ang iniisip mo? Nang makita ang mataimtim na ekspresyon ni Sky, napatigil si James sa pag-iisip bago tumawa. "Huwag mong sabihin sa akin na hindi ka nasisiyahan pagkatapos na makatagpo ng isang mas malakas kaysa sa iyo." Naguguluhang tumingin si Sky kay James. Paano niya nalaman ang iniisip niya? Nakangiting sabi ni James, "It's a reasonable guess. Sinabi mo sa akin na gusto mong maging pinakamakapangyarihang individual sa mundo. Gayunpaman, may isang mas malakas kaysa sa iyo ang lumitaw sa kapaligiran na inorganisa ng blood race. Ngayon, ang isa pang nilalang na mas malakas kaysa sa iyo ay lumitaw ng wala saan. Siguradong hindi ka makapaniwala nang makita ang napakaraming makapangyarihang nilalang. Well, gusto ko lang malaman mo na there will always be someone better than you out there." Malapit ng imposibleng tumayo sa pinakatuktok ng mundo. Inis na sabi ni Sky, "Sige, putulin mo na ang creepy." Hindi umimik ang nilalang na iyon. "Dapat tingnan natin." Tapos, tumalikod na siya para umalis. Sakto namang hinawakan ni James ang braso niya. "May death wish ka ba? Kung gayon, ano ang dapat nating gawin?" Huminto si Sky at nagtanong. "Sinubukan naming mahanap ang lugar na ito. Susuko na ba tayo ngayon?" Isinaalang-alang ni Janice ang kanyang susunod na hakbang. Napakalakas ng nilalang na kahit siya ay natakot. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, sabi ni James, "Dapat kang manatili dito habang ako ay papunta doon at tingnan." Nang marinig ito, hindi nasiyahan si Sky. "Mababa ba ang tingin mo sa akin? James, sa tingin mo ba mas mahina ako sayo?" Nag-aalala si James sa kaligtasan ni Sky dahil mas mahina siya kaysa sa kanya. Pagkatapos ng lahat, kahit papaano ay nilinang niya ang Invincible Body CD na maaaring magdulot sa kanya ng pansamantalang hindi magagapi. Si Sky naman, "May death wish ka ba?" Tumingin si James kay Sky at nagtanong, "Paano kung ikasyam na ranggo ang nilalang? Paano kung maubos lahat? Kaya mo bang tumakas?" Natahimik si Sky. Mula pa noong unang panahon, walang sino man ang nakarating sa ikasyam na ranggo. Bagamat makapangyarihan ang kanyang amo, hindi pa niya ito nakita sa pakikipaglaban.
Ang alam lang niya ay maraming nakakakilabot na martial arts ang pinagkadalubhasaan ng kanyang amo. At saka, hindi pa siya nakalaban ng 9th rank martial artist dati. Kahit na wala siyang alam tungkol sa lakas ng isang 9th rank martial artist. Nakita niya ang isang miyembro ng Blood Race na humaharang sa 14 na langit na espada ni James gamit ang kanyang sariling mga mata. Hindi niya nagawa ang parehong bagay. Maya-maya, sabi niya, "Sige, hihintayin kita dito, mag-ingat ka." Napangiti si James. Kabanata 17:23, si Sky ay hindi lubos na gumagawa ng masama. Mula sa pag-uusap nila, napagtanto ni James na si Sky ay hindi masyadong immoral at masama. Nais lamang niyang maging pinakamakapangyarihang individual sa mundo. Sabi niya habang nakangiti, "Huwag kang mag-alala. Masisiguro ko ang sarili kong kaligtasan kahit na wala akong pagkakataon laban sa nilalang na iyon." Then, tumungo siya sa direksyon ng yungib. Maya-maya, dumating na siya. Ang pasukan ay halos 3 metro ang taas at 2 metro ang lapad. Dahil madilim sa loob, wala siyang makita. Maingat na tumawag si James. "Sir, nandyan po ba kayo? Mayroon akong ilang mga katanungan na nais kong itanong." Gayunpaman, walang tumugon. "Kukunin ko ang iyong pananahimik bilang tanda ng pagsang-ayon. Papasok na ako sa kuweba." Nang siya ay humakbang pasulong, swoosh! Maririnig ang tunog ng palm energy. At isang malakas na puwersa ang nagmula sa loob. Habang nasa mataas na alerto si James, nagawa niyang iwasan ang pag-atake sa oras. Pagkatapos ng pag-atake, muling bumagsak ang katahimikan. Hindi nang ahas si James na walang habas na lumapit sa kuweba. Muli siyang nagtanong, "Sir, pwede ba akong makausap?" Matyaga siyang naghintay. Gayunpaman, nagkaroon lamang ng katahimikan. Nalilito, bumulong si James. Ano ba ang nilalang na iyon? Bakit siya nakatira sa gitna ng kawalan? Bakit siya nanahimik? Hindi kaya nawala na siya ng magsalita pagkatapos ng mahabang pananatili rito? Hindi ito maisip ni James. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagpasya siyang pilitin na pumasok. Pinasimulan niya ang 9 scriptures of ordeals. Kaagad, lumabas ang True 9 Ordeals energy mula sa loob ng kanyang katawan, na mabilis na nagtipon at nabuo ang True Heavenly Energy. Pagkatapos, nakatalyze niya ang Invincible Body CD. Sa sandaling iyon, ang kanyang balat ay naging tanso sa kulay, at isang malabong tansong halo ang bumalot sa ibabaw ng kanyang katawan. Matapos ay catalyze ang Invincible Body CD, dumiretso siya sa kuweba. Swoosh! Ang palm energy ay muling umikot. Gayunpaman, handa na si James sa pagkakataong ito. Kaya nakatalyze niya ang lahat ng kanyang true energy para harangan ang pag-atake. Boom! Habang nagbanggaan ang dalawang true energies, isang nakakabinging putok ang nagpalipad kay James. Ngayon, sa wakas ay alam na ni James kung gaano kalakas ang nilalang sa loob ng kuweba. Nanghina ang kanyang braso, at ang blood energy sa loob ng kanyang katawan ay umikot. Pagkatapos, samuka siya ng isang subo ng dugo at bumagsak sa lupa. Halos mawala na siya ng malay sa sobrang sakit. Pagkatapos ng ilang segundo, gumapang siya mula sa lupa. Bagamat hindi siya nasugatan sa ibabaw, ang malakas na puwersa ng nilalang ay nagdulot sa kanya ng mga panloob na pinsala. Nagmamadaling lumapit si Sky kay James at tinanong, "Ayos lang ba ang lahat?" Pinunasan ni James ang bakas ng dugo sa labi at tumingin sa bokana ng kuweba. Wearing a grim expression, he said, "Okay lang ako. Masyadong malakas ang nilalang." Tiyak na tumawid siya sa ika-9 na ranggo. Sigurado na ngayon si James na ika-9 na ranggo ang nilalang. Kung hindi siya naipadala sa paglipad sa pamamagitan ng isang galaw. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Tumingin si Sky kay James at nagtanong. Kung ang nilalang na iyon ay tunay na ika-9 na ranggo.
Tiyak na umiral na siya 1,300 taon na ang nakalilipas. Iyon ay tumakbo din na ang dugo ng dragon ay nangyayari sa isa na makamit ang immortalidad. Lalong na-excite si Sky. Dapat may dragon dito. Kabanata 17:24. Lalong nabalisa si Sky nang mabanggit niya ang dragon at immortalidad. Ang layunin niya ay maging pinakamakapangyarihang individual sa mundo. Sa pamamagitan ng pagkamit ng immortalidad, magkakaroon siya ng walang limitasyong habang buhay. Kung sakaling mangyari iyon, sandali na lamang bago niya matupad ang kanyang layunin. Tama na, nag-aalala si James na magpapatuloy siya ng tuluyan. Kaya dali-dali niyang pinigilan si Sky at sinabing, hindi natin masigurado kung isa siyang nabuhay 1 milenyo na ang nakalipas. Dapat nating malaman ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan sa ngayon. Tanong ni Sky, hindi man lang tayo makalapit sa kuweba. Not to mention na hindi man lang niya sinasalita ang ating wika. Paano natin gagawin iyon? Kumalma ka. Nag-wave ng kamay si James. Sa pagtingin sa mga labi ng kalansay sa lupa, nag-isip siya saglit habang sinasabing, kung tama ang hula ko, ang tao sa loob ng kuweba ay dapat na may pananagutan sa mga labi. Siya ay tao, kung tutuusin. Kapag nakaramdam siya ng gutom, kukuha siya ng makakain. Umikot ang mata ni Sky at sinabing, hindi ba obvious? Kahit isang sinaunang martial artist ay kailangang kumain. Bakit hindi mo sabihin sa akin kung ano ang dapat nating gawin ngayon? Malalim ang iniisip ni James. Makalipas ang ilang oras, sumili ang ngiti sa kanyang mukha. May plano ako. Nagmamadaling tanong ni Sky. Anong klaseng plano? Huwag mo akong paghintayin. Sabihin mo na lang sa akin. Nakangiting sabi ni James. Bakit hindi ka manghuli ngayon? Bagamat walang ideya si Sky kung ano ang plano ni James, tumango siya nang walang pakialam. Tumalikod na siya para umalis. Samantala, nag-ipon si James ng ilang sanga at nag-apoy. Nang matapos siya, bumalik si Sky na may dala-dalang balat na baboy ramo. Inihagis ang baboy ramo sa lupa. Sinabi niya, nakuha ko sa iyo ang mga bagay na kailangan mo. Ma'am, tumango si James at sinabing, ngayon, gumawa ka ng lechon at ihagis ang karne. Tumalikod si Sky at nagsimulang maghanda ng lechon. Hindi nagtagal, tapos na siya. Pagkatapos, sinimulan nilang lechon ang baboy ramo. Napuno ng halimuyak ng karne ang hangin. Bagamat hindi nagdagdag si Sky ng anumang halamang gamot o pampalasa, kailangan niyang pigilan ang pagnanasang kainin ang buong bagay. Sa sandaling iyon, sa wakas ay alam na ni Sky kung ano ang balak ni James. Gaya ng naisip niya, ang mabalahibong humanoid na nilalang ay lumabas ng kuweba sa sandaling iyon. Naglalakad papunta kina James at Sky. Tumingin siya sa inihaw na karne bilang pag-asa. Pagkatapos, itinuro niya ang karne at bamulong ng kanilang hindi magkatugmang mga salita. Nagkatinginan sina James at Sky na may confused expression sa mukha. What the hell? Nanlamig sila. Wala silang ideya kung ano ang sinasabi ng lalaki. Pinunit ni James ang paa ng baboy ramo at ibinigay sa lalaki. Nang makita niya ito, masayang sumayaw ang lalaki bago nilamon ang pagkain. Gayunpaman, parang gutom pa, tinitigan niya ang natitirang baboy ramo sa lechon habang walang tigil na naglalaway. Kumaway si James, at naipon ang malakas na enerhiya sa kanyang palad. Umikot-ikot sa hangin ang baboy ramo at lumipad papunta sa lalaki. Naagad naman itong hinawakan ng mahigpit sa braso. Tila hindi natatakot sa init. Sinimulan niyang kainin ang karne. Di nagtagal, buto na lang ang natira. Bamulong si Sky, ang galing mo, napangiti si James. Pagkatapos, lumingon siya sa lalaki at nagtanong, sino ka? Bakit ka nandito? Ang lalaki ay bamulong ng mga salitang hindi magkatugma. Hindi maintindihan ni James o Sky ang sinasabi niya. Tanong ni Sky, anong wika ang kanyang sinasalita?
Kabanata 17:25. Inikot ni James ang kanyang mga mata at sinabing, "Paano ko malalaman?" Nagpatuloy ang pag-ungol ng lalaki sa hindi maintindihang wika. Pagkatapos ng maikling pagmumuni-muni, kinuha ni James ang kanyang telepono at ni-record ang kanyang mga salita. Dahil ang kanyang telepono ay may kakayahang makatanggap ng mga satellite signal, maaari siyang magpadala at tumanggap ng mga mensahe sa anumang bahagi ng mundo. Kaya, ipinadala niya ang naka-record na mensahe sa Blythe King na nasa Kensington. Blythe King. Kumuha ako ng translator para maintindihan ang sinasabi niya. Naiintindihan. Matapos matanggap ang tawag ni James, agad na ginawa ng Blythe King ang mga kinakailangang pagsasaayos. Makalipas ang humigit kumulang 10 minuto, natanggap ni James ang tawag ng Blythe King. James, ito ay Old Ignobarian, isang wika mula noong 1 milenyo. Tinulungan na kita sa pag-decipher ng kahulugan ng text na ipinadala mo sa akin. Gayunpaman, alalahanin na ito ay isang magaspang na pagsasalin lamang. Nakuha ko. Binaba ni James ang telepono at binasa ang text na ipinadala sa kanya ng Blythe King. "Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Hindi mo ba maintindihan ang sinasabi ko?" "Hoy! Kinakausap kita." Pagkabasa ng text, tinawagan agad ni James ang Blythe King. "Kunin mo ako ng translator sa telepono. Gusto kong makipag-usap siya sa lalaki." "Sige. Kailangan ko ng mga 3 minuto." Agad na ginawa ng Blythe King ang mga kinakailangang pag-aayos. Hindi nagtagal, nasa telepono ang tagasalin. Hinawakan ni James ang telepono at itinutok ito sa lalaki, na nagsasalita pa rin sa Old Ignobarian. Sa sandaling iyon, nagsimulang magsalita ang tagasalin sa wikang hindi maintindihan ni James. Huminto ang mabalahibong humanoid na nilalang at matamang nakinig. Makalipas ang ilang oras, nagsimula na naman siyang magsalita. Alam ni James na nagsimula na ang pag-uusap ng dalawa. Agad siyang tumingin kay Sky at inutusan ito. "Ilabas mo ang iyong telepono at tawagan ang Blythe King ngayon. Gusto kong padalhan niya ako ng pagsasalin ng pag-uusap." Nagkibit balikat si Sky at sinabing, "Ikaw ang Dragon King. Kaya ang iyong telepono ay partikular na idinisenyo upang makatanggap ng mga satellite signal. Wala akong signal sa gitna ng karagatan." "Sige, kung ganoon." Napabuntong hininga si James. Paimpol niyang hawak ang telepono ng 8 buong minuto. Pagkatapos ng 8 minuto, ang boses ng Blythe King ay nanggaling sa telepono. "James, tapos na ang usapan. Isasalin ko na ang content sa Solin ngayon." "Sige." Matiyagang naghihintay si James. Samantala, muling bumalik sa kuweba ang mabalahibong lalaki. Makalipas ang halos 1 minuto, natanggap ni James ang mensahe ng Blythe King. Nilabas niya ang phone niya at pinindot ang play button. "Sino kayong mga tao?" "Siya ang Dragon King. Ang tagapag-alaga ni Saul." "Ano ang Dragon King? Bakit siya nandito?" "Hindi ka dapat nandito. Umalis ka na. Baka malagay sa panganib ang buhay mo." "Bakit? Hindi mo na kailangang malaman." Nakinig ng mabuti si James sa usapan. Gayunpaman, karamihan sa mga ito ay walang kaugnayan sa kanya. "Nanes." Napasigaw siya. "Seryoso? Anong klaseng tanong ito? Sayang sa oras." Tumingin si Sky kay James at nagtanong, "Ano ang dapat nating gawin ngayon?" Pinag-isipan ito ni James at sinabing, "Isang bagay na ang matitiyak natin. Siya ay tiyak na isang tao mula sa 1300 taon na ang nakakaraan. Dapat ay kilala niya ang dakilang patriarch ng blood race. Pero bakit siya nakulong sa islang ito? Tinatanong kita kung ano ang dapat nating gawin ngayon." Muling tanong ni Sky. Sinabi ni James, "Sa palagay ko, dapat tayong bumalik sa ngayon at magsama ng kanilang tagapagsalin. Ano sa tingin mo?" Kabanata 17:26. Hindi makausap ni James ang lalaking nagsasalita sa hindi maintindihang wika.
Sa kanyang opinyon, dapat silang bumalik sa Sol at magdala ng kanilang tagapagsalin dito upang malutas ang misteryo ng isla. Hindi naman, magtatagal iyon. Talagang tinanggihan ni Sky ang kanyang proposal. Hindi na kailangang makipag-usap sa kanya. Kailangan lang nating malaman kung may mga dragon na naninirahan dito. Kung mayroon, babalik tayo at tipunin ang mga Solin martial artist para sa isang dragon slaying expedition. Sinabi ni Sky ang kanyang iniisip. Napaisip si James at sinabing, sige, kung ganoon, hihintayin kita dito. Mag-imbestiga ka sa sarili mo. Pagkatapos, umupo siya sa isang bato at tumabi. Samantala, lumiko si Sky para umalis para hanapin ang dragon sa kailaliman. Napatingin si James sa bakana ng kuweba. Nag-iisip, sino siya? Nabuhay ba siya 1,300 taon na ang nakalilipas? Pagkatapos ng ilang pag-iisip, tumayo siya at tinungo ang kuweba. Sa pagkakataong ito, hindi inatake si James, at pumasok siya sa kuweba nang hindi nasaktan. Humigit kumulang 300 metro kwadrado lamang ang sukat ng kuweba, at makikita ang lalaki na natutulog sa ibabaw ng tumpok ng mga damo. Nang makitang pumasok si James, nagmamadaling bumangon ang lalaki, dahil alam niyang hindi siya marunong magsalita si James. Itinuro niya ang labasan ng kuweba at naglagay ng masungit na ekspresyon. Para siyang nasa bingit ng sisabog sa galit. Sumenyas agad si James ng gesture na he came in peace. Sir, pumunta lang ako dito para tingnan. Wala akong sinasadyang masama. Dagandong, sa sandaling iyon, ang lalaki ay biglang nagpakawala ng isang nakakabinging sigaw. At ang mga estudyante nito ay naging pula ng dugo. Biglang tumindi ang bawat hibla ng buhok niya sa katawan. Then, parang naguguluhan siya. Mabangis siyang sumugod kay James. Nanlamig ang dugo ni James. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang nakakatakot na aura na dumudurog sa kanyang mga baga. Ang aura lamang ay sapat na upang magpadala ng lamig sa kanyang gulugod. Galit na nagtaas ng kamay ang lalaki at sinubukang bagsakan si James. Namutla ang mukha ni James. At nagmamadali siyang tumakas. Gayunpaman, hinabol ng lalaki. Ikaw ba talaga? Pagkalabas ng kuweba, naramdaman ni James ang nakakatakot na aura na mainit sa kanyang mga takong. Nang lumingon siya, napagtanto niyang unti-unti na siyang nahuhuli ng lalaki. Sa isang iglap, tumalon siya sa hangin at lumipad papunta sa bangin. Gayunpaman, ang lalaki ay walang humpay sa kanyang pagtugis. What the hell? Bakit niya ako sinusundan? Naguguluhan si James. Dumagundong. Ang malakas na palm energy ay bumagsak kay James. Sa sandaling nakipag-ugnayan sila sa lupa. Yumanig ang lupa. Ang isla ay tila tinamaan ng lindol. Nagtungo si James sa baybayin. Gayunpaman, humahabol pa rin ang lalaki. Damn it! Nagmura si James at itinaas ang kanyang espada. Ang primordial dragon blade ay nagpalabas ng nakakasilaw na gintong liwanag. Hawak ang primordial dragon blade sa kanyang kamay. Ang lakas ni James ay naboost ng husto. Pagkatapos, hinampas niya ang lalaki. Gayunpaman, hindi niya nakuha ang kanyang target. Bago pa siya makapag-react ay tinamaan na siya ng palad sa likod. Agad siyang pinalipad at bumagsak ng malakas sa mga bato. Ang sakit na nagmumula sa kanyang likod ay sobrang sakit na halos mawalan na siya ng malay. Kabanata 17:27. Sa oras na maalala ni James ang kanyang sarili, natangay na siya ng alon. Mabilis niyang itinulak ang sarili palabas ng tubig. Whoosh! Tulad ng isang waterspout, bumaril siya sa hangin at lumitaw 5 metro sa himpapawid. Gayunpaman, sa sandaling umalis siya sa ibabaw ng tubig. Naramdaman niya ang presensya ng isang nakakatakot na palm energy. Damn it! Paano siya napakabilis? Tahimik na nagmura si James. Nagmamadali niyang ginawang catalyze ang Invincible Body CD.
Sa sandaling nakatalyze niya ang Invincible Body CD. Isang ilusyon na palm energy ang bumagsak sa kanya. Ang bronze halo na bumabalot sa ibabaw ng kanyang balat ay agad na nabasag. Pinalipad muli si James. Nang bumagsak siya sa dagat, samuka siya ng isang subo ng dugo. Sa pagkakataong iyon, dumating si Sky. Nang makita niya ang Invincible Body CD ni James na nabasag at pinalipad siya ng palm energy. Nagmura si Sky. Ano ang ginawa niya para pukawin ang nilalang na iyon? Then, tumakas lang siya. Hindi siya nang ahas na manatili sa islang ito ng isang segundo pa. Mabilis siyang nagtungo sa lugar kung saan sila dumaong sa pampangkagabi at sumampa sa bolsa pagkatapos. Hinalas niya ang lubid at pinaandar ang true energy para itulak ang bolsa pasulong. Pagkaalis niya sa isla, pansamantala siyang tumigil. Isang matinding labanan ang naganap. Ang nakakatakot na true energy ay dumaan sa mga alon at lumikha ng tidal wave na ilang metro ang taas. Kahit na ginamit ni James ang lahat ng kanyang lakas at ginawa ang mga diskarte sa espada sa abot ng kanyang kakayahan. Hindi niya kayang saktan ang lalaki. Ang lakas lang ng lalaki. 14 na makalangit na espada. Walang pagpipilian si James kundi gamitin ang nakatagong card sa kanyang manggas. 13 alon ng materialized na sword energy ang bumulwak mula sa loob ng primordial dragon blade. Pagkatapos, nagsanib sila upang bumuo ng isang espada na 100 metro at haba na nilikha mula sa sword energy. Bahagyang inihilig ni James ang espada at nilaslas ang lalaki. Pasimpleng yumuko ang lalaki at itinaas ang mga braso sa itaas ng kanyang ulo. Pagkatapos, ang nakakatakot na true energy ay nagtipon sa kanyang palad at bumuo ng isang defensive barrier. Boom! Nakipag-ugnayan ang espada sa defensive barrier. Ang mga alon sa paligid ng lalaki ay agad na natangay. At isang bunganga na 1,000 metro ang lalim ang lumitaw sa kanyang paligid. Habang tumatagos ang mga malalakas na alon sa dagat, nabuo ang tidal wave na may taas na 100 metro. F***. Nagmura si James nang makita niya ito. Ano siya? Paano niya nagawang harangin ng madali ang 14 na Heavenly Swords ko? Sa sandaling iyon, wala na ang 14 na langit na espada ni James. Ang espada na nabuo gamit ang True Energy ay nabasag. At ang kanyang True Energy ay ganap na naubos. Gayunpaman, hindi sumuko si James. Hawak ang Primordial Dragon Blade sa kanyang kamay. Sumugod siya patungo sa defensive barrier kasabay nito. Pilit niyang inipon ang natitirang true energy sa loob ng kanyang katawan at tinago ang kanyang espada ng enerhiyang pumutok ang powerful sword energy mula sa loob ng primordial dragon blade. At muli niyang hinampas ang defensive barrier. Gayunpaman, ang tunay na enerhiya ng lalaki ay napakalaki kahit na inindayog ni James ang primordial dragon blade sa lahat ng kanyang natitirang lakas. Hindi man lang siya gumawa ng dent sa defensive barrier. Nanatiling frozen ang kanyang katawan sa hangin. Kumaway ang lalaki, at bumagsak ang malakas na enerhiya kay James. James ay pinalipad at bumagsak ng husto sa dagat. Mula sa malayo, namutla ang mukha ni Sky habang pinagmamasdan ito. Huwag mo akong sisihin dito. James, gusto kitang iligtas. Pero hindi ako sapat para gawin iyon. Good luck out there. I'll be taking my leave. Agad na nakatulize ni Sky ang true energy at itinulak ang bolsa palayo sa isla. Minsang bumagsak si James sa dagat. Nadulas siya at nawala ng malay pagkaraan ng ilang oras. Natauhan siya. Dahil sa takot, hinayaan niyang bumagsak pa ang kanyang katawan sa kailaliman. Gayunpaman, habang mas lalo siyang lumubog, lalo siyang humihina. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang kailangan niyang umalis sa tubig sa lalong madaling panahon kung hindi man malalagay sa panganib ang kanyang buhay ngayong naubos na ang kanyang tunay na enerhiya. Wala siyang pinagkaiba sa ibang ordinaryong tao kung patuloy siyang lumubog sa kailaliman.
Siya ay malunod sa kamatayan. Kahit na gustong umalis ni James sa dagat, hindi siya naglakas loob na ilantad ang kanyang sarili. Ang lakas lang ng lalaki. Kahit na naabot na niya ang rurok ng ninth stair. Isang stage kung saan ang kanyang true energy hindi na madagdagan, at nakatalyze ang invincible body CD. Natalo siya halos sa sandaling nagsimula ang labanan. Siya ay nasa isang tali. Pagkaraan ng ilang oras, hindi na siya makapagpigil ng hininga dahil sa kakulangan ng true energy. Wala siyang ibang pagpipilian kundi upang iwanan ang tubig. Dahan-daang lumabas ang kanyang ulo mula sa dagat habang pinagmamasdan ang kanyang paligid nang makitang umalis na ang lalaki. Nakahinga siya ng maluwag at lumangoy sa pampang. Napadpad lang siya sa pampang pagkatapos lumangoy ng isang oras. Umakyat si James sa isang bato at casual na itinapon sa tabi ng primordial dragon blade. Pagkatapos, humiga siya sa ibabaw ng bato at nagpahinga. Matapos magpahinga ng humigit kumulang kalahating oras, bumaba siya mula sa bato. Matapos mabawi ang kaunting lakas niya, tahimik siyang bumulong sa ilalim ng kanyang hininga. Curse you, Sky! To think you'd abandon me when I was stuck in a deciding situation. Nakita ni James si Sky na tumatakas sa gilid ng kanyang matangunit. Sa pagiging abala niya noon, wala siyang magawa. Ngayon, kailangan niyang gumawa ng isa pang bolsa para makaalis sa lugar na ito. Nakaupo siya sa isang lotus na posisyon sa lupa at pinaga niya ang kanyang mga pamamaraan ng paglilinang sa pagsisikap na mabawi ang kanyang naubos na true energy. Kasabay nito ay bumalik na si Sky sa isla kung saan dumaong ang kanilang helicopter. Nasaan ang Dragon King? Sa sandaling lumitaw si Sky. Nagmamadaling nagtanong ang piloto. Sabi ni Sky, patay na siya. Dapat na tayong umalis sa lugar na ito ngayon. Ano? Natigilan ang piloto. Nagtanong, paano ito mangyayari? Sa kanyang lakas. Oh, shut up already, bakit hindi mo ako mapagkakatiwalaan? Bilasan mo at umalis ka na sa lugar na ito. Baka mapatay mo tayong dalawa. Inis na sabi ni Sky. Natahimik ang piloto. Matapos himukin ni Sky na umalis. Wala siyang ibang nagawa kundi ang pag-iinit ng makina at umalis. Makalipas ang isang araw, bumalik si Sky sa Kensington. Agad namang hinanap siya ni Thomas. Alam ni Thomas na umalis si James sa ibayong dagat dahil dito. Pinagmamasdan niyang mabuti ang dagat. Nasaan si James? Pinigilan ni Thomas si Sky at tinanong. Magkasama kayong dalawa, bakit ikaw lang ang bumalik? Sa totoo lang, ayaw ni Sky na pasayahin si Thomas. Para sa kanya, isa lang siyang wala. Gayunpaman, nakonsensya siya sa pag-iwan kay James. Kaya huminga siya ng malalim habang sinasabing, nakakilala kami ng isang nakakabaliw na makapangyarihang tao sa Dragon Abyss habang naghahanap ako ng mga pahiwatig kung nasaan ang dragon. Si James, sa hindi malamang dahilan, ay nagawang pagalitan ang lalaki. Pagdating ko, nasa gitna na ng labanan ang dalawa. Saglit siyang huminto bago bumantong hininga. Si James ay hindi nagkaroon ng pagkakataon laban sa lalaki. Ang kanyang mga prospect na mabuhay ay madilim. Nakita kong may hindi tama kaya agad akong tumakas. Ano? Napabulala si Thomas at tinanong siya. Ulitin mo ang sinabi mo. Sinabi ni Sky ang bawat salita. Patay na si James. Bagamat hindi niya nakita ang sarili niyang mga mata ang pagkamatay ni James. Nasaksihan niya ang eksena ng labanan. Ang lakas ng lalaki. Walang paraan na nakaligtas si James doon. Nang marinig ito, napaatras si Thomas. Imposible. Si James ay makapangyarihan. At ang primordial dragon blade ay walang kapantay. Paano siya namatay? Hindi makapaniwalang sabi ni Thomas. Ano ang alam mo? Napabuntong hininga si Sky at sinabing, there will always be someone greater than you out there. Some things are simply beyond our wildest imagination. Batay sa aming haka-haka,
Ang tao sa loob ng Dragon Abyss ay maaaring isang tao mula 1,300 taon na ang nakakaraan. Naiisip mo ba kung gaano siya kalakas pagkatapos mabuhay ng 1 milenyo? Tapos, tumalikod si Sky para umalis. Samantala, nawala sa isip si Thomas. Sa parehong oras, sa Jade Sect sa Mount Jade, ang omniscient deity ay nakaupo sa isang bato habang kumagat sa isang hibla ng damo. Sa sandaling iyon, isang kalapati ang lumipad papunta sa kanya. Iniabot niya ang kanyang braso, at damapo ang kalapati sa kanyang palad. Kabanata 1729. Kinuha ng omniscient deity ang maliit na piraso ng papel na nakatali sa paa ng kalapati at nagsimulang magbasa. Pagkatapos, tumayo siya at napabulalas. Ano? Patay na si James. Natigilan siya. Si James ay isang martial artist na naabot na ang rurok ng 9th stair. Siya ang natumawid sa ika-9 na ranggo sa 1 milenyo ngayon. Siya ay patay na. Dumilam. Sigaw niya. Whoosh! Isang lalaking figure ang mabilis na pumasok sa silid at lumuhod sa harap ng omniscient deity. Ang nakasuot ng itim na damit ay nagsalita sa paos na boses. Ang utos mo, Mazler. Nakatanggap lang ako ng balita na patay na si James. Hanapin agad si Sky. Gusto kong malaman ang mga detalye. Naiintindihan. Tumango ang lalaki at nagmamadaling umalis. Si Sky ang nagpakalat ng balita ng pagkamatay ni James sa maikling panahon lang. Kumalat na ang balita sa buong sinaunang martial world ng Sol at kahit sa kabila ay nalaman din ng ilang dayuhang puwersa ang tungkol sa balita. Hahaha, patay na si James. Ang Dragon King sa Sol ay patay na. Ito ang perpektong pagkakataon upang lumikha ng mga kaguluhan sa aking utos. Maglunsad ng isang armadong atake sa kahabaan ng hangganan ng Solin. Nang marinig ang pagkamatay ni James, lahat ng dayuhang bansa ay naghiyawan. Kasabay nito, sa Kensington, sa Callahan's, nakaupo si Thea sa isang swing sa courtyard ng villa sa inip. Sa kanyang pag-indayog pataas-baba, umaagos sa hangin ang kanyang puting damit at itim na buhok. Pagkatapos, maririnig ang tunog ng nagmamadaling yabag. Nagmamadaling tumakbo si David kay Thea at nag-aalalang sinabi, Thea, may nangyaring kakila-kilabot. Tumigil si Thea sa pag-indayog at sumulyap sa kanya habang sinasabing, Anong meron? Kumalma ka, sabi ni David. Sinasabi ng lahat na patay na si James. Ano? Tumayo si Thea at bumulalas. Sinabi mo bang patayin si James? Oo. Ano ang nangyayari? Paano ko malalaman? Sige, naiintindihan ko. Bahagyang winagiwe ni Thea ang kanyang kamay at umupo sa kanyang upuan. Naguguluhan siya. Sinabi sa kanya ni James na ito ay isang maikli at ligtas na paglalakbay at iimbestigahan lamang niya ang kinaroroonan ng dragon. Paano siya namatay ng ganoon lang? Hindi ito maisip ni Thea. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawag ang isang numero. Ito ay numero ni Callan, na ibinigay sa kanya ni James bago siya umalis noon. Sinabihan siya ni James na tawagan ang numerong ito kung may problema siya tuwing wala siya sa Kensington. Maya-maya, tumunog ang tawag. Nag-aalalang tanong ni Thea. Isa ito ba si Mr. Callan Maverick na kausap ko? Ang boses ni Callan ay nanggagaling sa telepono. Oo, Thea, ako ito. Mr. Maverick, balita ko patay na si James, totoo ba yon? Kasalukuyan akong nag-iimbestiga sa bagay na ito, huwag kang gumala sa labas, malapit na ako. B. Nang gustong magtanong pa ni Thea ay ibinaba na ni Callan ang telepono. Huminga siya ng malalim at tahimik na nagdasal. Maging ligtas at maayos. Nangako ka sa akin na ililigtas mo ako gamit ang dugo ng dragon. Kabanata 1730. Matiyagang naghintay si Thea sa bahay matapos tawagan si Callan. Naghintay siya ng 1 oras. Kung saan ang bawat segundo ay parang 1 taon.
Hindi niya alam kung paano niya natitiis ang matinding panaghoy. Makalipas ang isang oras, habang nakaupo si Thea sa swing, may biglang tumalon mula sa labas ng villa at humarap sa kanya. Nagulat siya. Napatalon siya sa takot at napatitig sa hindi inaasahang pagdating ng bisita. Si Callan pala. Napatingin siya kay Thea na gulat at sinabing, "How do you do, Thea? Ako si Callan Maverick." Sa sandaling narinig niya ito, nakahinga ng maluwag si Thea at nagtanong, "Hello, Mr. Maverick. Well, I expected you to be older than you look sa anumang kaso. Kumusta si James sa ngayon?" Naging malungkot ang ekspresyon ni Callan na laman na rin niya ang pagkamatay ni James. Hinanap pa niya si Sky para malaman ang mga detalye. Isinalaysay sa kanya ni Sky ang sunod-sunod na mga pangyayaring naganap sa isla mula sa pagkatuklas sa Dragon Abyss hanggang sa pagpukaw sa lalaki na nabuhay ng isang milenyo. "Thea, James, anong nangyari sa kanya? Sabihin mo." Dali, napuno ng pagkabigla si Thea. Bagamat hindi na niya naalala si James, sinasabi na sa kanya ng lahat ng asawa niya si So. Subconsciously, siya ay nagsimulang tretuhin siya bilang isa. Huminga ng malalim si Callan at sinabing, baka patay na siya." "Di patay." Napaatras si Thea. Nagmamadaling sinabi ni Callan. Gayunpaman, walang nakakita sa kanyang katawan ang pagiging tunay ng balitang ito ay nananatiling. "Nakita, naiintindihan ko." Tumalikod si Thea at pumasok sa bahay. Pasimpleng pinagmamasdan ni Callan ang kanyang mga papa-atres na figure habang papasok sa bahay. Plano niyang magtungo sa ibang bansa at imbestigahan ng maigi ang bagay na ito. Pagkabalik sa kanyang kwarto, umupo si Thea sa kama. Sa sandaling iyon, hawak niya ang dugong ibinigay sa kanya ng omniscient deity kahit na hindi niya alam kung anong uri ito ng dugo. Sinabi sa kanya ng Panginoong Omniscient na ito ay magpapahintulot sa kanya na mabawi ang kanyang lakas at memorya sa sandaling iyon. Siya kailangang pigilan ang pagnanasang ubusin ang dugo. Wala siyang ideya kung buhay pa si Jarnes. Dahil hindi siya sigurado, gusto niyang siya mismo ang mag-imbestiga sa bagay na iyon. Gayunpaman, siya ay isang ordinaryong tao lamang. Matapos mag-isip sandali, nilunok niya ang dugo ng buo. Samantala, sa ibang bansa, si James ay nakaupo sa isang lotus na posisyon sa isang bato sa tabi ng baybayin na ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya upang maibalik ang kanyang sarili. Lakas kahit na lumipas ang isang araw at medyo nakabawi na ang kanyang true energy. Ito ay ganap na naubos pagkatapos niyang isagawa ang 14 na heavenly swords. Returning to peak form ay mangangailangan pa ng ilang araw. Nag-iisip, tumitig siya sa malayo at bumulong. Bumalik na ba si Sky kay Sol ng mag-isa? O hinihintay pa niya ang pagbabalik ko? Hindi sigurado si James. Nagtungo siya ng malalim sa gubat sa di kalayuan at ginamit ang Primordial Dragon Blade para putulin ang mga puno upang magtipon ng mga materyales para sa pagtatayo ng isang bolsa. Matapos ang pagtatayo ng bolsa ay sumakay siya sa bangka at umalis. Makalipas ang ilang oras, nakarating siya sa isla kung saan dumaan ang kanilang helicopter. Gayunpaman, wala na ang helicopter doon. James curse you. Sky, paano ako babalik ngayon? Ikan-away ni James ang Primordial Dragon Blade at ang mga alon ng materialized na sword energy ay sumambulat at sinira ang paligid. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagpapakawala, huminto si James. Kabanata 1731. Matapos muling bumalik sa baybayin ng isla, umupo si James sa isang malaking bato at pinanood ang malalaking alon sa ibaba na bumagsak sa isla. Iniisip niya ang kakaibang lalaki mula sa Dragon Abyss. Noong una niyang nakita ang kakaibang lalaki, nakita niya itong matino ang pag-iisip at madaling tanggapin ang pakikipag-usap. Gayunpaman, sa ikalawang pagbisita ni James sa kuweba, ang kakaibang lalaki ay matino din noong una.
Ngunit pagkatapos ay biglang nawalan ng malay. Marahil, siya ay nadungisan ng dugo ng dragon 1,000 taon na ang nakalilipas. At ang dugo ng dragon, tulad ng dugo ng spirit turtle, ay maaaring magdulot ng paglihis ng enerhiya. Napaisip si James. Gayunpaman, naisip niya na tila hindi malamang na ang dugo ng dragon ay nagbunga din ng blood rays. Ngunit ang mga miyembro nito ay hindi nagdusa mula sa paglilipat ng enerhiya. Kung hindi energy deviation ang dulot nito, bakit bigla siyang inatake ng lalaki sa isla? Sinaktan ba niya ang taong ito sa kanilang paraan? Matagal na pinag-isipan ito ni James ngunit wala siyang maisip na sagot. Well, hindi muna ako makakaalis pansamantala. Anong gagawin ko? James let out a sigh of resignation, nilabas niya ang phone niya. Dahil dati siyang nahulog sa karagatan, ang kanyang telepono ay nakalubog din sa tubig at hindi naka-on. Sa ngayon ay walang paraan si James na makipag-ugnayan sa kanya. Blythe King para sumagip sa kanya sa sobrang galit. Ibinato niya ang kanyang telepono sa isang bato, nabasag ito sa isang iglap. Sky, halimaw ka. Haharapin kita pagbalik ko. Maaari siyang bumalik sa Kensington kung hinintay siya ni Sky ng isang araw ngunit umalis si Sky. Wala siyang ideya. Gayunpaman, na pagbabalik ni Sky, nag-anunsyo rin siya na namatay na si James. Ang balita ng kanyang kamatayan ay nakarating sa bawat sulok ng mundo sa puntong ito. Kasunod nito, ininom ni Thea ang dugo na ibinigay sa kanya ng omniscient deity. Hindi alam ni Thea kung anong klaseng dugo iyon. Ang tanging alam niya ay makakatulong ito sa kanya na mabawi ang kanyang lakas at memorya. Alam niya na kung inumin niya ito, maaari siyang mamatay gayunpaman. Hindi niya ito pinag-isipan ng husto pagkatapos malaman ang pagkamatay ni James. Nang inumin niya ito, nagsimulang kumalat ang enerhiya ng dugo sa buong katawan niya. Pinasigla ng enerhiya ang sarili niyang dugo, na naging dahilan upang kumulo ito na parang kumukulong tubig. Dalawang uri ng enerhiya ang umiikot sa loob ng kanyang katawan. Pinasigla nito ang kanyang nasugatan na utak at ang kanyang kaba. Sistema sa kanyang isip. Nagsimulang lumitaw ang kanilang mga fragment. Nagsimula ito sa alaala ng sumugod siya sa nasusunog na bahay ni Caden para iligtas si James. Pagkatapos ay nandoon ang kanyang pagpapangiti. At kung paano siya kinukutya para dito. Sa wakas, ikinasal si James sa pamilyang Callahan. Sumunod na dumating ang kanyang desisyon na dumaan sa energy extraction. Nagsimulang maalala ni Thea, naaalala na niya ang lahat ngayon. Sa sandaling ito, nag-catalyze siya ng isang paraan ng paglilinaw. Ang enerhiya sa loob ng kanyang dugo ay hinigop niya muli. Unti-unti niyang nabawi ang kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, sa sandaling iyon, sa loob ng kanyang katawan ay hindi lamang ang enerhiya mula sa dugo ng spirit turtle. Ngunit mayroon ding isa pang enerhiya, ang enerhiya na ito ay hindi mas mababa sa dugo ng spirit turtle. Ito ay mas kahanga-hanga kaysa dito. Kalahati. Si Thea ay sumisipsip din ng enerhiya mula sa dugo na regalo sa kanya ng omniscient deity. Sa kanyang katawan, dalawang bagzo ng enerhiya ang nagbanggaan sa isa't isa. Naramdaman ni Thea ang matinding sakit sa buong katawan. Napakasakit kaya hindi niya napigil ang mapaiyak sa sakit. Ang kanyang pag-iyak sa sakit ay nakakuha ng atensyon ng pamilya Callahan. Gayunpaman, ang mga Callahan ay hindi nang ahas na umakyat sa itaas at imbestigahan ang sitwasyon. Dahil kasalukuyang may nakakatakot na aura na nagmumula sa ikatlong palapag. Mahirap para sa kanila na tumayo kahit sa ilalim ng impluwensya ng aura. Maaari lamang silang manatili sa kanilang kinalalagyan at umaasa na ang puwersang ito ay umalis sa kanila sa lalong madaling panahon. Nagpatuloy ito ng halos kalahating araw. Makalipas ang ilang araw, nakahiga si Thea sa kama. Puno siya ng dugo, magulo ang buhok niya, at parang ang gulo, buhay pa. Bumangon siya mula sa kanyang kama.
Sa sandaling ito, muling nagbabago ang mahaba at maitim niyang buhok. Ito ay isang gray.sh white last time sa pagkakataong ito. Naging ganap itong puti. Nang tumayo siya, napansin niya ang puting buhok na nakatabing sa balikat niya, itinaas niya ito at tinignan ito. Natigilan. Bahagya lang siyang natigilan. Mapalad na buhay pa siya. Kung paano nagbago ang kanyang buhok. Wala siyang pakialam dito. Kabanata 1732. Mabilis na gumaling si Thea sa loob ng kalahating araw. Nanambalik ang kanyang memorya at lakas. Sa kasalukuyan, ang kanyang ranggo ay nasa tuktok ng 6th stair ng Skyward Stairway. Bukod doon, may konting enerhiya pa mula sa dugo sa katawan niya na hindi pa niya naaabsorb. Naabsorb lang niya ang enerhiya mula sa dugo ng Spirit Turtle at ang ilan sa enerhiya mula sa dugo na ibinigay sa kanya ng Omniscient Deity. 1/10 lamang ng halos enerhiya mula sa dugo na ibinigay ng Omniscient Deity ang naabsorb ng kanyang. Kung ay absorb niya ang natitira sa kanila, tiyak na aabot ang kanyang lakas sa Skyward Stairway's 9th stair. Samantala, sa Kensington, sa isang villa, si Thomas ay nakaupo sa isang sofa. Malamang na minamasahe ang kanyang mga templo. Lumapit ang isang lalaki at lumuhad sa lupa. Guro, may mga ulat tungkol sa isang nakakatakot na aura na nagmumula sa tirahan ng pamilya Callahan. Oh, ang pamilyang Callahan. Agad na lumabas si Thomas mula sa kanyang ulirat at sinabing, sige, naiintindihan ko na ako mismo ang susuriin. Umalis si Thomas at tinungo ang villa ng mga Callahan. Pagdating niya sa villa, nabawi na ni Thea ang kanyang lakas na alala niya ang lahat ng nangyari. Kasama na ang katotohanan na ang taong nagbigay sa kanya ng dugo ay ang Omniscient. Diyos! Anong klaseng dugo ito? Ngayon, medyo natarante si Thea. Ano ang intensyon ng Omniscient Deity? Una niya akong dinala sa Mount Wonderton. At pagkatapos, para tulungan akong mabawi ang aking lakas at ang aking memorya, binigyan niya ako ng kakaibang dugo na ito. Ano ang sinusubukan niyang gawin? Ungol niya, hindi mo ari ni Thea. Pagkatapos, naramdaman niyang may tao sa bintana. Mabilis siyang naglakad palabas nang makita niya ang bisita. Magalang siyang tumawag, Sir Caden. Ikaw. Bakas sa mukha niya ang pagtataka. Tumingin si Thomas kay Thea. Inabawi mo ang iyong alaala. Ma'am, tumango si Thea. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa nangyari na kinasasangkutan ng regalo ng dugo ng Omniscient Deity. Ininom ko ang dugo na ibinigay sa akin ng Omniscient Deity. At bumalik ang aking lakas at alaala. Kumunat ang noo ni Thomas. Ang Omniscient Deity na naman. Ano ang sinusubukan niyang gawin? Sabi ni Thea, wala rin akong ideya kung ano ang ginagawa niya. Siya nga pala, Sir Caden, ano ang nagdala sa iyo para makita ako? Nabawi ni Thomas ang kanyang kalmado at sinabi, narinig ko lang mula sa isang nasasakupan na naglalabas ng nakakatakot na aura ang villa ng mga Callahan. Kaya pumunta ako para mag-imbestiga. Kaya, sinusubukan mong ibalik ang iyong lakas. Oh, tama. Dati, kapag naglalakbay si Jarnes sa ibang bansa, nakuha niya ang dugo ng dragon. At lagi ko itong daladala. Dahil bumalik ang iyong lakas, ibibigay ko ito sa iyo. Habang sinasabi niya ito, inilabas ni Thomas ang dugo ng dragon na ibinigay ng blood race kay James noong nasa ibang bansa siya. Tinanggap naman ito ni Thea. Sa ngayon, seryoso ang ekspresyon niya. Naglakbay si James sa ibang bansa para makipagkita sa blood race at nagpunta pa sa ibang bansa. Kung saan siya namatay. Lahat ng pagsisikap na iligtas siya. Kung alam niya ito, mas pinili niyang mamatay sa unang pagkakataon. Kung namatay siya, hindi sana tumakbo si James para sa kapakanan niya. Tumingin si Thomas kay Thea at nagtanong, okay lang ba kung kunin ko ang palso mo? Ma'am, inilahad ni Thea ang kamay sa kanya.
Pinulupot ni Thomas ang kanyang mga daliri sa kanyang palso pagkaraan ng ilang oras. Binawi niya ang kanyang kamay na may time na ekspresyon at sinabing, "Mayroon pa ring napakalakas na enerhiya sa iyong dugo." Oo, ni Thea. Ang dugong ito ay ibinigay sa akin ng omniscient deity. Pinasigla ako at ang aking nervous system at tinulungan akong mabawi ang aking lakas. Naabsorb ko ang enerhiya mula sa dugo, sinabi ng spirit turtle sa aking katawan, gayunpaman. Nandoon pa rin ang enerhiya mula sa dugo na inireregalo ng omniscient deity. Wala akong ideya kung anong uri ng enerhiya iyon. Nag-isip sandali si Thomas at sinabing, "Kung tama ang hula ko, dugong kilin ito." Dugo ni Kilin. Kumunot ang noo ni Thea. Oo, tumango si Thomas at sinabing, "Kilin, isa sa 4 na banal na hayop kung hindi ako nagkakamali. Ang omniscient deity ay nasa ika-9 na rango. Ang ninuno ng omniscient deity hindi ang kanyang ninuno. Ang omniscient deity ay nakakuha ng dugo ng Killens. Matagal na ang nakalipas. Siya ay isang napakalakas na martial artist na aktwal na nabuhay ng higit sa 1,800 taon. Halos 2,000 taon. Ha! Nagulat si Thea at nagtanong. Talaga, hindi dapat masyadong malayo. Ni Thomas. Tiningnan ko ang mga sinaunang balumbon. Ayon sa isa sa kanila, ang Jade Sect ay unang lumitaw ang 1,800 taon na ang nakalilipas. Ang leader ng sekta noong panahong sinabi iyon ay tinukoy din bilang ang omniscient deity. Coincidence sa katulad. Ang ekspresyon sa mukha ni Thomas ay mataimtim. Nagkaroon siya ng mga hinala mula nang malaman niya ang tungkol sa 4 na banal na hayop mula sa omniscient deity. Ngayon ang omniscient deity ay nagpakita ng isang uri ng dugo na hindi mas mahina kaysa sa spirit turtle. Kaya ipinalagay niya na ito ay dugo ng Kilin. Thea, hold on to the dragon's blood sa kasalukuyan. Nasa iyong katawan ang dugo ng espiritu pagungat ang dugo ng Kilin bilang karagdagan sa dugo ng dragon. Mayroon ka na ngayong dugo ng 3 banal na hayop. Hindi ako sigurado kung ang dugo ng Gillen at ang tutulungan ka ng dugo ng dragon na mabuhay. Ngunit maaari nilang mapataas ang iyong lakas. Nalilito sa kanyang mukha. Tanong ni Thea, bakit binigyan ako ng omniscient deity ng dugo ng Hillins? Na hindi ako sigurado. Regardless, I'm sure that he's up to no good. Mag-ingat ka kung makikipag-ugnayan ka ulit sa kanya in the future. Salamat sa iyong paalala, Sir Caden. I'll keep that in mind. Oh tama, tila may naalala si Thomas at sinabing, a week later, there'll be a martial artist gathering in Seoul at Mount Ludes. Dapat kang dumalo pagdating ng panahon. Isang pagtitipon. Tanong ni Thea. Yes, it's organized by Sky. Sky and James had set sail together. Walang nakakaalam kung anong nangyari sa kanila overseas bukod doon. Binanggit ni Sky na mayroong impormasyon tungkol sa dragon at walang kamatayan. I'll go. The expression on Thea's face was solemn. James' death definitely connected to Sky. Naghinala pa si Thea na si Sky ang pumatay kay James. Kung hindi siya, sino pa ba sa mundo ang posibleng pumatay kay James sa kanyang lakas? Well, hindi na ako magtatagal. Alis na ako. Hindi nagtagal si Thomas at tumalikod na para umalis. Malayo sa villa ng mga kalahan. Pinagmamasdan ni Tapio mula sa mga anino ang pagdating at pag-alis ni Thomas. Hinawakan ang kanyang baba. Mahinang bamulong si Tapio. Kaya ang omniscient deity ang pumatay sa Kilin. Kailangan kong bumalik sa Southern Plains at ipaalam sa Master. Habang nakakubli sa anino, narinig ni Tapio ang usapan nina Thomas at Thea. Maya-maya pa ay tumalikod na siya at umalis. Makalipas ang ilang araw, sa Southern Plains, sa underground na palasyo, lumuhod si Tapio sa lupa at ipinadala ang lahat. Sige, naiintindihan ko. Matapos magbigay ng mabilis na alon, mabilis na tumakbo si Tyrus patungo sa kailaliman ng palasyo sa ilalim ng lupa. Muli niyang nakilala ang kanyang ama. Habang sinasabi niya ito,
Inilabas ni Thomas ang dugo ng dragon na ibinigay ng blood race kay James noong nasa ibang bansa siya. Tinanggap naman ito ni Thea. Sa ngayon, seryoso ang ekspresyon niya. Naglakbay si James sa ibang bansa para makipagkita sa blood race at nagpunta pa sa ibang bansa, kung saan siya namatay. Lahat ng pagsisikap na iligtas siya. Kung alam niya ito, mas pinili niyang mamatay sa unang pagkakataon. Kung namatay siya, hindi sana tumakbo si James para sa kapakanan niya. Tumingin si Thomas kay Thea at nagtanong, "Okay lang ba kung kunin ko ang palso mo?" "Ma'am." Inilahad ni Thea ang kamay sa kanya. Pinulupot ni Thomas ang kanyang mga daliri sa kanyang palso pagkaraan ng ilang oras. Binawi niya ang kanyang kamay na may time na ekspresyon at sinabi, "Mayroon pa ring napakalakas na enerhiya sa iyong dugo." "Oo," ni Thea, "ang dugong ito ay ibinigay sa akin ng omniscient deity. Pinasigla ako nito at ang aking nervous system at tinulungan akong mabawi ang aking lakas na sumipsip sinabi ng enerhiya mula sa dugo ng spirit turtle sa aking katawan. Ngunit wala pa rin. Mula sa dugo na iniregalo ng omniscient deity wala akong ideya kung anong uri ng enerhiya iyon." Nag-isip sandali si Thomas at sinabing, "Kung tama ang hula ko, ito ay dugo ng kilin." "Dugo ni kilin." Kumunot ang noo ni Thea. "Oo," tumanggo si Thomas at sinabi, "Si kilin, isa sa 4 na banal na hayop kung hindi ako nagkakamali. Ang omniscient deity ay nasa ika-9 na ranggo. Ang ninuno ng omniscient deity hindi ang kanyang ninuno ang omniscient deity ay nakakuha ng dugo ng kilin sa napakatagal na panahon na ang nakalipas siya ay isang napakalakas na martial artist na aktwal na nabuhay ng higit sa 1,800 taon. Halos 2,000 taon. Kabanata 1734. Samantala, sa ibang bansa, bumalik si James sa isla kung saan matatagpuan ang Dragon Abyss. May impresyon siya na ang kakaiba at mabalahibong lalaki ay hindi masamang tao. Ang taong ito, ayon sa kanyang pagsusuri, ay posibleng katulad ni Thea noong una siyang nadungisan ng dugo ng pagong na espiritu at nagdusa mula sa paglihis ng enerhiya. Gayunpaman, si Thea ay nagkaroon ng ataraxia upang sugpuin ito, habang ang kakaibang lalaking ito ay hindi. Gusto niyang kumuha ng isa pa. Tingnan mo, nais din ni James na malaman ang higit pa tungkol sa dragon. At malinaw na alam ng taong ito ang tungkol dito. Pag-iral, kung gusto niyang iligtas si Thea, baka kailangan niyang umasa sa taong ito. Lumipas ang 2 araw, at bumalik ang kalahati ng kanyang true energy. Nang bumalik siya sa isla kung saan matatagpuan ang Dragon Abyss, hindi siya nagmamadaling hanapin ang kakaiba at mabalahibong lalaki. Ang taong ito ay madaling kapitan ng paglihis ng enerhiya anumang oras. Kailangan niyang mabawi ang lahat ng kanyang lakas para makatakas siya kung kinakailangan. Nagsimula siyang mag-focus sa pagkuha ng kanyang lakas. Mabilis na nakabawi ang kanyang true energy. Samantala, sa Kensington, matapos mabawi ang kanyang alaala at lakas, nanatili si Thea sa kanyang silid at hindi lumabas. Sinusuri niya ang sarili niyang katawan. Nalaman ni Thea na ang dugo ng kilin, na ibinigay ng omniscient deity, at ang sarili niyang dugo ay magkatugma. Nagsama na sila. Nanambalik na ngayon ang sigla ng kanyang dugo. Bagaman hindi ito ganap na naibalik, ang kakayahang muling makabuo ay bahagyang nabawi. Kaya, magkakaroon siya ng mahabang buhay sa unahan niya. Pagkatapos ng isang araw ng pag-uusap, nagpasya siyang kunin ang dugo ng dragon na inihatid ni Thomas. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na dalhin ito sa bahay. Nag-aalala siyang baka tumagas ang kanyang aura at maapektuhan ang pamilya Callahan. Umalis si Thea at nagmaneho sa labas ng Kensington. Matapos makapasok sa isang kagubatan, umupo siya na nakakrus ang paa sa isang bato. Kinuha ang dugo ng dragon, at ininom ito. Sa sandaling inumin niya ang dugo ng dragon.
Naramdaman niya ang nasusunog na sensasyon na nagmumula sa kanyang lalamunan. Kumalat ito mula sa kanyang lalamunan hanggang sa iba pang bahagi ng kanyang katawan. Ang dugo ng dragon ay unti-unting sama-sama sa dugo sa kanyang katawan. Sa normal na mga pangyayari, ang iba't ibang uri ng dugo ay hindi maaaring pagsamahin. Gayunpaman, pagkatapos kunin ni Thea ang dugo ng dragon, sumanib ito sa dugong nadungisan ng dugo ng kilin. Ang kanyang dugo ay dumaan sa isa pang mutation. Ang enerhiya sa kanyang dugo ay nagsimulang lumipat at naging kakaiba rin. Sa sandaling ito, naramdaman niya na ang dugo sa loob ng kanyang katawan ay naglalaman ng hindi maarak na kapangyarihan. Kung ang kapangyarihang ito ay ganap na pinakawalan, maaari nitong lipulin ang buong mundo. Thea, isang boses ang maririnig habang nakatutok si Thea sa pagmamasid sa estado ng kanyang katawan. Biglang tumayo si Thea at diretsyong nakatingin sa harapan. Ilang dosenang metro sa unahan niya ay lumitaw ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na mukhang nasa edad 40. Siya ay may mahaba at itim na buhok at nakasuot ng puting damit. Ipinakita ni Hel ang aura ng isang matalinong matandang ginoo. Ikaw ay, mukhang naguguluhan si Thea, nabawi niya ang kanyang alaala. Ang taong ito, gayunpaman, ay hindi umiral dito. Lumapit si Tyrus at nakarating sa harapan ni Thea. Masasabi niyang nag-iingat si Thea sa kanya. At ramdam niya ang nakakatakot na aura na nagmumula rito. Huwag kang mag-alala. I came to see you because I have something to give you. Wika ni Tyrus sa malambing na boses. Bininisita niya si Thea dahil sinabihan siyang bigyan siya ng dugo ng Phoenix. Mahigit 2,000 taon na ang nakalilipas. Ipinadala ni Haring Quavon ang kanyang mga tauhan sa dagat upang hanapin ang Elixir of Life. Natagpuan ni Finnegan at ng iba pa ang Phoenix at nilalabanan ito. Kahit na hindi nila nagawang patayin ang Phoenix, ginawa nila, makakuha ng malaking halaga ng dugo nito. Pagkatapos, sa hindi malamang kadahilanan, namatay si Haring Quavon. Ang dugo ng Phoenix ay nabaon sa tabi niya. 1,000 taon na ang nakalilipas. Matapos mabaigo ang prinsipe ng Orchid Mountain na patayin ang Spirit Turtle. Alam niya ang tungkol, mausoleum ni King Quavon. Kasunod nito, natagpuan niya ang mausoleum at kinuha ang dugo ng Phoenix mula doon. At sa gayon ay naging walang kamatayan. Ano ito? Maingat na tinitigan ni Thea si Tyrus. Naglabas ng bote si Tyrus. Isa itong bote na gawa sa quartz. Kasing laki ng bote ng mineral water. At puno ng dugo. Inihagis niya ito sa kanya. Sinalo ito ni Thea. Mabilis na sinulyapan habang hawak-hawak ito. At tinanong, ano ito? Malinaw na sinabi ni Tyrus. Ito ay dugo ng Phoenix. Kabanata 1735. Dugo ng Phoenix. Nagulat si Thea. Hindi niya maiwasang mapabulalas. Ito ang dugo ng Phoenix. Oo, tumango si Tyrus at sinabi. Dugo talaga ito ng Phoenix. Sino ka ba talaga? Bakit may dugo kang Phoenix? Napakahalaga nito. Bakit mo ito ibibigay sa akin? Sa totoo lang, hindi ko talaga gustong ibigay ito sa iyo. Sabi ni Tyrus. Medyo bihira ang dugo ni Phoenix ngayon. Kaunti na lang ang natitira sa atin. Sa kaunting dugo ng Phoenix, ang konstitusyon ng isang tao ay maaaring baguhin at gawing walang kamatayan. Ayokong ibigay sa iyo pero regalo ng tatay ko sa iyo. Ang iyong ama. Sino siya? Ang pangalan ko ay Tyrus, aking ama. Maaari mo siyang tawaging prinsipe ng Orchid Mountain. Ano? Natigilan na naman si Thea nang marinig ang mga katagang Prince of Orchid Mountain. Anong sabi mo? Ang iyong ama ang prinsipe ng Orchid Mountain. Ang prinsipe ng Orchid Mountain na nagtatangkang patayin ang Spirit Turtle 1,000 taon na ang nakalilipas. Ang prinsipe ng Orchid Mountain. Imposibleng hindi malaman ni Thea ang tungkol sa kanya.
Ang kasalukuyang pamilya Kaidan ay malapit na konektado sa prinsipe ng Orchid Mountain. Ang ninuno ng pamilya ay nagsilbi sa ilalim ng prinsipe ng Orchid Mountain bilang isang opisyal. Tumango si Tyrus. Oo, phew. Huminga ng malalim si Thea. It took her some time to calm down. Pagkatapos ay tumingin siya kay Tyrus at nagtanong, bakit niya binibigyan ako ng dugo ng Phoenix? Sinabi mo sa iyong sarili ang dugong Phoenix na ito ay sapat na upang gawing immortal ang isang karaniwang tao. Maaari nitong baguhin ang kapalaran ng isang tao. Bakit niya ako bibigyan ng isang bagay na kailangan? Dahil, binigkas ni Tyrus ang kanyang mga salita. Dahil nadumisan ka ng dugo ng espiritong pagong sa Mount Thunder Sect. Pagkatapos, binigyan ka ng omniscient deity ng dugo ng kilin. At ibinalik ni James ang dugo ng dragon mula sa blood race mayroon kang dugo mula sa 3 sa 4 na banal na hayop, gamit ang isang ito na ibinigay sa iyo ngayon. Nakolekta mo ang lahat ng 4 na uri ng dugo. Mataas ang pagsasalita ng Ama tungkol sa iyo. Kung gaano kalaki ang maaari mong palaguin. Ito ay matukoy ng iyong swerte. Pagkasabi nun ay tumalikod na si Tyrus at naglakad ng lakad. Sa ilang hakbang, nawala na siya sa paningin ni Thea. Dugo ng Phoenix. Ibinaba ni Thea ang kanyang ulo at tiningnan ang bote ng quartz sa kanyang mga kamay. Medyo naguguluhan siya bakit binigyan siya ng omniscient deity ng dugo ng kilin. At bakit ibinigay din ng prinsipe ng Orchid Mountain ang dugo ng Phoenix sa kanya. Ano ang sinusubukang gawin ng mga immortal na ito? Ang haka-haka lamang ni Thomas na ang omniscient deity ay immortal. Ang prinsipe ng Orchid Mountain, gayunpaman, ay isang aktwal na makasaysayang figure mula sa 1,000 taon na ang nakalilipas. Buhay pa siya ngayon. Nangangahulugan iyon na nabuhay siya ng 1,000 taon bilang isang immortal. Huminga ng malalim si Thea. Hindi niya alam kung ano ang sinisikap na makamit ng mga bigwig na ito. Hindi niya ito maisip. Anuman. Nabawi niya dati ang kanyang lakas nang magkaroon siya ng dugo ng kilin. Nang kunin niya ang dugo ng dragon. Nabawi ng kanyang dugo ang ilan sa muling makabuo kung uminom siya ng dugo ng Phoenix ngayon. Baka tuluyan na siyang gumaling. Matapos isipin iyon, sabik na siyang buksan ang bote. Sinimulan niya ito sa pamamagitan ng pag-inspeksyon. Matapos makumpirma na maayos ang dugo at walang kakaiba dito. Kinuha niya ito kaagad. Sa sandaling inumin niya ito. Isang gininto ang liwanag ang sumalubong sa isang pulang-pula na glow sa kanyang katawan. Isang matinding sakit ang biglang dumampi sa kanyang katawan. Ang kanyang mahaba at puting buhok ay agad na tumayo. At isang labis na nakakatakot na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Maya-maya pa'y naglaho na ang matinding sakit sa kanyang katawan. Ang dugo ng Phoenix ay ganap na sumanib sa kanya minsan pa. Isang mutation ang naganap sa kanyang dugo. Ang dugong ito ay nilikha sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng dugo ng 4 na banal na hayop. Ito ay hindi katulad ng iba. Ang kanyang dugo ay naging masigla at puno ng sigla. Nabawi ko na buhay muli ang dugo ko. Agad na tumayo si Thea at tumingin sa malayo. Kumikinang ang kanyang mga mata nang maramdaman ang mutation na dulot ng pagsasanib ng dugo ng 4 na banal na hayop. Kabanata 1736. Samantala, sa ibang bansa, sa isla kung saan matatagpuan ang Dragon Abyss. Makalipas ang ilang araw, ganap na nabawi ni James ang true energy na ginamit niya habang hawak ang 14 na langit na espada. Nalungkot siya sa katotohanang inabot siya ng ilang araw para makabawi sa pagkakataong ito. Kung mayroon siyang isang uri ng elixir na makakatulong sa kanya na mabawi ang kanyang true energy. Hindi na niya kailangang maghintay ng ganoong katagal. Nagdesisyon na siya kapag bumalik siya sa Seoul. Pag-aralan niya ang medical book at gagawa siya ng elixir na makakatulong sa pagbawi ng true energy sa ganoong paraan. Kapag naubos niya ang kanyang true energy sa palabas, mabilis siyang makaka-recover.
Matapos mabawi ang kanyang true energy, maingat niyang nilapitan ang Dragon Abyss habang hawak ang Primordial Dragon Blade. Hindi nagtagal ay nagpakita siya sa Dragon Abyss gayunpaman. Hindi siya pumasok sa kuweba sa pagkakataong ito. Tulad ng Betor, nagpunta siya sa pangangaso ng ilang karne pagkatapos ay nagsunog siya ng apoy at sinimulan itong lechon. Nang magsimulang mapuno ng amoy ng karne ang kakaibang mabalahibong lalaki ay nahugot sa pagkakataong ito. Normal na ang kulay ng kanyang mga mata. Lumapit siya, nakita niyang iniihaw ni James ang karne, at nagsimulang bamulong ng ilang hindi maintindihang salita. Hindi maintindihan ni James ang kanyang sinasabi, ngunit alam niya ang ibig niyang sabihin. Tinuro niya ang kalapit na bato. Naintindihan ng kakaibang lalaki ang kilos ni James, lumakad siya at umupo sa bato. Pinunit ni James ang isang piraso ng inihaw na karne at iniabot sa kanya. Tinanggap iyon ng kakaibang mabalahibong lalaki at agad itong sinimulan. Tinignan siya ni James. Ibang-iba ang itsura niya ngayon kumpara noong nabaliw siya. Hindi mo ba talaga naiintindihan ang sinasabi ko? Tanong ni James. Huminto ang kakaibang lalaki at nagsimulang tumalsik si James na sumuko. Pinunit niya ang isang binti mula sa baboy ramo at kinain ito mismo. Iniwan ang natitira sa kakaibang mabalahibong lalaki. Pagkatapos kumain, nagtanong si James, "Can you take me to the cave and show me around?" Agad na tumayo ang kakaibang lalaki at nagsimulang gumanda habang kumikilos ng animated habang gumagalaw. Tinuro niya ang malayo, saka siya dirdiretsong naglakad. Pagkaraan ng ilang hakbang ay lumingon siya para tingnan si James at kumaway. Sa kanya, dinadala niya ba ako sa kung saan? Mahinang ungol ni James. Sumunod naman siya sa likod. Sa pangunguna ng kakaibang mabalahibong lalaki, tinahak ni James ang daan patungo sa kailaliman ng Dragon Abyss. Lumawak ito ng mas malalim ang kanilang pag-go. Sa kalaunan, nakarating sila sa bakana ng isang malaking kuweba. Kaagad pagkatapos ituro ang loob. Tumalikod ang kakaibang lalaki at nagsimulang maglakad. Sumunod naman si James. Napakaliwanag sa loob ng yungib. Sa itaas nila, may isang pagbubukas. Bumuhos ang ilaw mula sa isa. Ito. Nagsimulang magdaldal ang kakaibang lalaki habang nakaturo sa isang batong pader na lumapit si James sa pader na bato at tumingin. Natuklasan niya na sa pader na bato ay may mga sulat mula sa 1,000 taon na ang nakakaraan bukod. Naunawaan niya ang nakasulat na wikang ito. Sinimulan niyang tingnan mabuti ang mga ito habang binabasa niya ang mga ito. Lubos siyang nabigla. Isang martial arts heirloom. Natigilan si James, hindi niya pinansin ang kakaibang lalaki na gumagala sa tabi niya at pinagpatuloy ang pagbabasa ng masinsinan. Matapos magbasa ng ilang sandali, huminga siya ng malalim. Ang martial arts na nakadokumento sa pader na bato ay mula sa 1,300 taon na ang nakakaraan na ito ay lubos na komprehensibo. May mga cultivation method, chants, sword techniques, iba't ibang galaw, suntok, sipa, at profound healing cultivation method. Kahit ilang kakaibang techniques para sa paghampas ng acupoints ay kasama. Ang martial arts na ito ay nakahihigit sa mga nakatala sa 9 scriptures of ordeals. Gayunpaman, ito ay mas mahina kaysa sa unang sword art na nakita niya sa King Quavon's Mausoleum. Kabanata 1737. Oh, tama. Biglang naalala ni James ang isang bagay na dinala niya ng kakaibang lalaki dito. Kaya malamang pamilyar siya sa sulat na ito mula sa 1,000 taon na ang nakalipas. Na babasa niya rin ang mga salitang ito. Bakit hindi gamitin ang ganitong uri ng pagsulat upang makipag-usap kay Hearn? Binunot niya kaagad ang Primordial Dragon Blade pagkalabas nito. Ang kakaiba at mabalahibong lalaki ay agad na napaatras. Naninigas ang katawan sa galit. Ang kanyang mahaba at tuwid na buhok ay nakatayo sa dulo. At ang kanyang maitim na mga mag-aaral ay naging pulang-pula.
Nang makita ito ni James, lubos siyang nabigla, gusto lang niyang magsulat sa lupa gamit ang espada, hindi niya inaasahan na mapagkakamalan siya o kaya naman ay matrigger niya ang kakaibang lalaki. Dahil naranasan na niya ito noon. Hindi nang ahas si James na manatili sa pagkakataong ito, sa halip. Tumakbo siya at nawala sa kuweba sa isang iglap. Mabilis siyang tumakas. Dumiretso sa dalampasigan. Nang mapagtantong hindi siya hinahabol ng kakaibang lalaki. Sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag sa pagkakataong ito. Nanatili siya doon ng kalahating araw bago bumalik. Bumalik siya sa yungib kung saan muling naidokumento ang hindi maunahang martial arts. Ang kakaiba, mabalahibong lalaki ay nakaupo sa isang lotus na posisyon sa lupa. Sa sandaling ito, siya ay tumingin solemn at marangal. Lumapit si James at binati siya ng nakangiti. "Sir, tinakot mo ako kanina." Ang kakaiba at mabalahibong lalaki ay sumulyap kay James at walang sinabi, casual na kinuha ni James ang isang sanga at naglakad sa lupang malapit. Isinulat niya sa sulat noong 1,000 taon na ang nakakaraan. Ang nakasulat ay, "Sino ka, Ginoo? Bakit ka nandito?" Napasulyap ang kakaibang lalaki kay James. Bakas sa mukha nito ang pagtataka. Mukhang nagtataka siya kung paano nagsulat si James sa wikang ito. Inabot niya, nakaturo ang daliri niya sa lupa. Isang pagsabog ng enerhiya ang nabuo mula sa kanyang mga daliri. Ang pagsabog ng enerhiya na ito ay nag-iwan ng ilang salita sa lupa. Ang kanyang sinulat ay baluktot at pahilig. Matagal bago nakilala ni James ang mga salita. "At sino ka? Anong ginagawa mo dito?" Nang makilala ni James ang mga salitang ito, lumiwanag ang kanyang mukha sa tuwa. Nagpatuloy siya sa pagsusulat. "Ako si James, isang martial artist mula kay Saul. Nandito ako para tingnan ang dragon. Nabuhay ka na ba mula noong mahigit 1,000 taon na ang nakakalipas?" Ang kakaiba at mabalahibong lalaki ay nagpatuloy sa pagsusulat ng maraming salita. "Hindi ko na matandaan kung ilang taon. Naaalala ko lang na nakatira ako dito ng napakatagal na panahon. Malabo ang alaala ko sa nakaraan, alam ko lang na pumunta ako dito kasama ang marami pang iba para patayin ang dragon sa huli. Nabigo tayo, namatay tayong lahat sa labanan. Nasaktan ako ng husto at nawalan ng malay. Paggising ko, nawala na lahat." Nang mabasa niya ito, natitiyak ni James na ang taong ito ay nakaligtas mula noong 1,300 taong nakaraan. Phew! Huminga siya ng malalim. Dati, hindi siya naniniwala na ang mga lalaki ay maaaring maging immortal. Ngayon ay may isang immortal na nakatayo sa harapan niya. Kumbinsido si James. "Bakit mo ako inatake?" muling isinulat ni James. Bahagyang natigilan ang kakaibang lalaki. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagsulat ng isang talata sa lupa. "Hindi ko alam na baka na-trigger ako ng isang bagay kapag nag-set off ako. Nasisiraan ako ng bait at nakakaranas ng energy deviation. Pagkatapos ng paglihis ng enerhiya, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko." Matapos basahin ni James ang talatang ito, muli niyang tiningnan ang kakaiba at mabalahibong lalaki. Inisip ni James na hindi siya masamang tao, hindi niya lang naalala kung ano ang ginawa niyang kasunod ng paglihis ng enerhiya. "Sir, mayroon akong cultivation method na makakatulong sa iyo." "Oh talaga?" "Oo," isinulat ni James kasunod nito. Isinulat niya ang paraan ng paglilinang ng ataraxia sa lupa. Isinama pa niya ang mga tagubilin kung paano ito linangin. May sensinang binasa ito ng kakaibang lalaki sa sandaling kabisado niya ang ataraxia. Umupo siya sa lupa habang nakakrus ang mga paa at nagsimulang magbungkal matapos malaman ang higit patungkol sa pagkakakilanlan ng kakaibang lalaki. Na-curious si James kung sino ang umalis sa martial arts na ito. Sumulat ulit siya, "Sir, ikaw ba ang nag-iwan ng martial arts na ito sa pader ng bato?"
Ang kakaibang lalaki ay huminto sa kanyang paglilinaw at nagsulat na hindi ko kaya natagpuan ko ang lugar na ito pagkatapos kong magising hindi ko rin sigurado kung sino ang umalis dito. Naiintindihan ko lang mga 10 hanggang 20% ng martial arts na naisulat na. Sige, naiintindihan ko tingnan ko muna. Matapos isulat ang ilang salitang ito sa lupa ay tumayo si James at naglakad papunta sa batong panaghoy na kanyang inayos. Ang kanyang tingin sa pader na bato at sinimulang suriin itong maigi habang pinag-aaralan ang martial arts na nakasulat sa T. Kabanata 1738. Matamang nakatingin si James sa martial arts na nakasulat sa stone wall. Ang martial arts ay nahahati sa dalawang bahagi. Ang unang kalahati ay ang paraan ng paglilinaw at ang pangkalahatan. Balangkas. Ang martial art na ito ay pinangalanang Lunar at Terra Art. Ang kakanyahan ng Lunar at Terra Art ay langit at lupa. Kaya, ang Lunar at Terra Art ay kilala rin bilang Heaven and Earth Art. Kapag nililinang ang Lunar at Terra Art, maaaring linangin ng isa ang dalawang uri ng enerhiya. Lunar energy at Terra energy. Kilala rin bilang dalawang energies ng langit at lupa. Ang mga ito ay dalawang komplementaryong daloy ng true energy na mahusay na gumagana ng magkasama. Nakatuon si James sa martial arts na nakadokumento sa pader na bato. Gayunpaman ito ay masyadong malalim. Naiintindihan lang niya ang mga maikling pagpapakilala sa simula. Ngunit wala na pagkatapos nito. Hindi naman sa hindi niya ito nababasa sa halip. Ang kanyang mga kasanayan sa martial arts ay wala pa doon hindi pa niya natutugunan ang mga kinakailangan para sa paglinang ng Lunar at Terra Art. Ayon sa espekulasyon ni James, kung gusto niyang linangin ang Terra energy at Lunar energy, kailangan niyang umabant sa ika-9 na ranggo. Nangangailangan ito ng napakataas na antas ng kasanayan sa martial arts. Matapos niyang basahin ang unang bahagi, sinimulan ni James na basahin ang ikalawang bahagi. Maraming martial arts techniques ang naitala sa second half. Sining ng espada ng langit at lupa, Lunar at Terra hybrid fist. Nakakatuwa na paggalaw, counterpoise kick, cosmic destruction. Ang martial arts ay magkakaiba. Ang pinaka-nakakatakot ay ang cosmic destruction. Anuman, ito ay masyadong abstruse. Hindi rin maintindihan ni James. Sir, ano ang natutunan mo? Sumulat si James sa lupa. Ang kakaibang lalaki, na nag-aaral ng ataraxia, ay tumigil at nagsulat ng ilang mga salita sa lupa. Sa ngayon pa lang ako nakakapag-cultivate ng lunar energy. At hindi ko pa nalilinang ang Terra energy. Tungkol naman sa iba pang martial arts. Natutunan ko ng kaunti ang lahat sa mga taon ko sa islang ito. Madalas akong natutulog at tinatamad akong magtanim. Kung gayon naabot mo ba ang ika-9 na ranggo? Nang pumunta ako dito para patayin ang dragon, naabot ko na ang tuktok ng Skyward Stairway's 9th stair pagkatapos ng 300 taon sa isla ito. Umakyat ako sa ika-9 na ranggo. Ano? Nagulat si James. Isinulat niya sa lupa. 300 taon bago ka makarating mula sa tuktok ng Skyward Stairway's 9th stair hanggang sa ika-9 na ranggo. Ito ay isang magaspang na pagtatansya lamang. Sumulat ang kakaiba at mabalahibong lalaki. Noong una, sinusubaybayan ko ang oras. Gayunpaman, habang lumilipas ang oras, hindi na ako nag-abala na subaybayan ito. Hindi naman ako mamamatay Kaya kung mabuhay ng isang araw sa isang pagkakataon, wala ka bang planong umalis? Napag-isipan ko na, at ilang beses ko nang sinubukan. Ngunit ang karagatan niya ay masyadong malawak. Masyadong mahirap ang pagbabalik. Kaya nanatili lang ako rito. Sa islang ito, natuklasan ni James ang Lunar at Terra Art. Sinamantala rin niya ang pagkakataong matuto sa kanyang senior sa islang ito. Sa pamamagitan ng kanilang pagpapalitan, alam niya ang pangalan ng taong ito. Ang kanyang pangalan ay Wilbur Barnett.
Humihingi si James ng patnubay kay Wilbur sa Lunar and Terra Art. Samantala, sa Sol, nainom ni Thea ang dugo ng Phoenix na regalo sa kanya ng prinsipe ng Orchid Mountain. Matapos niyang kunin ang dugo ng Phoenix, ang kanyang dugo ay ganap na nanembalik sa muling makabuo. Mayroon ding nakakatakot na kapangyarihan sa loob ng kanyang dugo. Gaano man karami ng kapangyarihang ito ang naabsorb, hindi niya ito lubos na masipsip. Siya ay hinihigop ito sa isang mabilis na bilis. Mabilis ding lumakas ang kanyang kapangyarihan. Unti-unting naging itim ang puting buhok sa kanyang ulo, at ang kanyang balat ay naging mas makinis at mas malinaw. Tulad ng porselana, Thea. Si Thea ay naglilinang. Isang boses ang maririnig. Tumigil si Thea at napansin si Thomas, na lumitaw sa kanyang linya ng paningin. Hindi niya maiwasang tumayo at tumawag. Sir Caden, Kabanata 1739, ay lumakad at sinabing, bukas ay ang araw na magtipon si Sky ng mga martial artist mula sa buong mundo. Ang bawat martial artist ay papunta sa Mount Ludus ngayon. Kung tama ang hula ko, gusto ni Sky na maging Great Grandmaster ng buong martial community. Siya ay medyo malakas at naabot na niya ang tuktok ng Skyward Stairway's 9th stair. Ngayon, ikaw lang ang makakapigil sa kanya. Napatingin si Thea kay Thomas na medyo may problema sa mukha. She said, pero hindi pa ako nakakarating sa 9th stair. Nasa 7th stair lang ako. Malaki pa rin ang gap sa pagitan ko at ni Sky in terms of power. Nasa 7th stair ka lang ng Skyward Stairway. Kumunot ang noo ni Thomas. Ilang sandali pa, bumantong hininga siya at sinabing, walang sapat na oras. Kung bibigyan ka pa ng 2 linggo, ang kapangyarihang makukuha mo mula sa dugo ng 4 na banal na hayop ay tiyak na magdadala sa iyo sa Skyward Stairway's 9th stair. Gayunpaman, nauubusan na tayo ng oras. Kailangan mong pumunta kahit na ano. Dahil si Sky ang tumulak kasama si James. Siya lang ang nakakaalam kung patay na ba si James o buhay. Sige, tumango si Thea at sinabing, pupunta ako. Tandaan, nasa Mount Ludus iyon. Pagkatapos magsalita ni Thomas, tumalikod na siya at umalis. Si Thea naman ay tumigil sa pagtatanim at umalis sa kagubatan. Nagmaneho siya pabalik sa Kensington. Bumili ng tiket para sa kanyang pag-alis. At pumunta sa Mount Wonderton. Ang dahilan ay ang Malevolent Sword ay nasa Mount Wonderton pa rin. Ngayong nabawi na niya ang kanyang lakas at ang kanyang alaala, kailangan niyang kunin ito, Crucifer, ang Malevolent Sword, at True Demonic Energy, kahit laban kay Sky, na nasa 7th stair of the Skyward Stairway. Magkakaroon siya ng pagkakataon, kahit na hindi niya ito matalo. Mahihirapan si Sky na talunin siya. Makalipas ang ilang araw, sa tuktok ng Mount Wonderton, tumingin si Master Delphina kay Thea. Bakas sa mukha nito ang pagkagulat. Thea, ikaw, bakit ka nandito? Sa isang magalang na ekspresyon, sinabi ni Thea, binigyan ako ng Panginoong Omniscient ng dugo ng kilin. Nabawi ko na ang alaala ko pati na rin ang lakas ko. Nandito ako ngayon para kunin ang Malevolent Sword. Puno ng pagtataka ang mukha ni Master Delphina. Gayunpaman, hindi siya umimik at sinenyasan lang si Thea na nagpapatuloy. Dumating si Thea sa leeward side ng bundok. Isang nakasabit na bangin na 200 metro ang taas ang nakatayo sa unahan niya. Nakakulong sa gitna ng bangin ang isang espada. Ang talam ay ganap na naka-embed sa bato. At ang hawakan ng espada ay itim. Tumayo si Thea sa lupa at casual na ikinaway ang kanyang mga kamay. Isang malakas na true energy ang nabuo sa kanyang palad. Ang pagdagsa ng enerhiya na ito ay dumaan sa lugar. Nagmamadaling pumunta sa bangin sa tapat niya at nilamon ang Malevolent Sword. Whoosh! Ang Malevolent Sword ay nailabas sa isang iglap. Sa isang iglap,
Lumitaw si Thea sa himpapawid 30 metro sa ibabaw ng lupa. Hawak ang malevolent sword, habang nasa kanyang mga kamay ang malevolent sword. Naramdaman ni Thea ang sobrang lakas. Ang kanyang magandang mukha ay matahimik. At ang kanyang puso ay nagsimulang tumaas ng may kumpiyansa sa kanyang kawalang kasiyahan. Hawak ang malevolent sword, mahinang ungol ni Thea. Ang malevolent sword ay nasa aking mga kamay ngayon. Sky, sana hindi mo pinalusot si James at atakihin siya. Kung ginawa mo, kukunin ko ang iyong ulo. Pagkatapos noon, humakbang siya sa ere at humarap sa bangin. Bumalik siya sa madre. Maikling binati si Master Delphenia. At nagsimulang magmadali patungo sa Mount Ludus nang hindi huminto. Ngayon ang araw para magtipon ang mga martial artist mula sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi lang ipinaalam ni Sky ang mga martial artists sa Seoul, kundi ang iba pang martial artists na nasa ibang bansa. Ang Mount Ludus ay matatagpuan sa gitna ng Seoul. Sa tuktok ng Mount Ludus, nagtipon ang mga martial artist mula sa buong mundo. Halos lahat ng martial artist sa bansa ay naruroon. Ang Sylvan Sect, ang Heaven and Earth Sect, ang Five Swirling Blade Sect, Mount Thunder Sect, ang Ancient Four, ang Blithiz, at iba pa. Lahat ng mga kilalang sekta ay nagtipon sa lugar na ito. Marami rin ang mga dayuhang martial artist. Ang First Blood Emperor mula sa Blood Race, Zikiel mula sa Polar Sect, at iba pa na kilalang kilala sa pandaigdigang saklaw ay halos lahat ay dumalo. Sa tiyak na sandaling ito, humakbang si Sky at lumitaw sa bukas na espasyo sa gitna ng tuktok ng Mount Ludus. Tiningnan niya ang mga taong nakapaligid sa kanya at sinabi, "Lahat, tinipon ko kayo ngayon dahil sa dragon. Sa pamamagitan ng aking pagsisiyasat, natuklasan ko ang lokasyon ng dragon. Ang dugo ng dragon ay may kapangyarihang gawing immortal ang mga tao. Dapat tayong lahat ay ma-enjoy ito ng sama-sama. Nais kong bigyan ang lahat ng immortalidad. Kaya't ibubunyag ko ang lokasyon ng dragon. Sabay nating papatayin ang dragon. Gayunpaman, kailangan natin ng isang pinuno. Ang dragon ay napakalakas, kaya kailangan natin ng isang commander. Ang layunin ng pagtitipon ng lahat dito ay upang bumuo ng isang alyansa at piliin ang Great Grandmaster. Aakayin nila ang lahat upang patayin ang dragon, maging immortal na magkakasama, at mabubuhay magpakailanman." Umalangaw-ngaw ang boses ni Sky sa buong lugar. Sa sandaling matapos siyang magsalita, may humakbang pasulong at nagsabing, "Dahil si Sky ang nag-propose nito, inirerekomenda ko si Sky bilang ang Great Grandmaster. Pangungunahan tayo ni Sky habang nagtutulungan tayong patayin ang dragon." Kabanata 1740. Samang-ayon ako. Samang-ayon ako. Sky, Sky, Sky. Matapos tumayo ang unang tao, sumunod ang iba. Lahat sila ay nanawagan kay Sky na maging pinuno ng buong martial arts community. Itinaas ni Sky ang dalawang kamay. Kung minsan ay idiniin pababa. Agad na tumahimik ang kaguluhan. Nang tumahimik na, sabi ni Sky, "Everyone, please hear me out. Hindi ako pwedeng maging pinuno ng buong martial arts community. Maraming mga senior martial artists ng prestihiyo at kabutihan ang dumalo. Nariyan si Master Maha mula sa Sylvan Sect, Spirit Master mula sa Heaven and Earth Sect, pati na rin ang Ancient Four, mga martial artist mula sa Five Swirling Blade Sect, at mga martial artist mula sa ibang bansa. Kaya, hindi ako maaaring maging dakilang Grandmaster." Nagsimulang tumanggi si Sky sa mga mungkahi. Gayunpaman, lihim siyang natuwa. Nagpapakita lang siya ng pagtanggi. Siya ang pinakamalakas na tao doon. Tiyak, may karapatan siya sa posisyon ng Great Grandmaster. Naroon din ang First Blood Emperor. Gayunpaman, bago siya dumating,
Ang mga martial artist sa kanyang pamilya ay paulit-ulit na nagpapaalala sa kanya na panatilihing mababa ang profile at huwag ipagmalaki ang sarili kay Saul. Kaya, ayaw niyang lumaban para sa posisyon ng Great Grandmaster. Dahil gusto ni Sky, dapat ay mayroon siya. Lumapit ang First Blood Emperor at nakangiting sinabi, Sky, masyado kang magalang. Naniniwala ako na ang posisyon ng Great Grandmaster ay dapat nasa iyo rin. Sabihin mo sa akin, mayroon bang sino man dito na mas makapangyarihan kaysa sa iyo? Sino ang maaaring makita sa lahat upang patayin ang dragon? Sino ang iginagalang at pinagkakatiwalaan ng lahat? Ikaw lang. Kalmadong ekspresyon ng suot ni Sky. Ang kanyang puso, gayunpaman, ay sumasabog sa tuwa. Tumanggi pa rin siya at sinabing, hindi katanggap-tanggap iyon. Wala akong ginawa para marating ito. Sige, gamitin natin ang martial arts para magpasya kung sino ang karapat-dapat dito. Kung sino ang makakatalo sa lahat ay magiging dakilang Grandmaster. Paano iyon? Ipinaalam ni Sky ang kanyang intensyon. Sa kanyang pananaw, siya ang pinakamalakas doon. Anuman ang mangyayari, ang posisyon ng Great Grandmaster ay magiging kanya. Napakawalan siya, sa di kalayuan, sa gitna ng maraming tao kung saan naroon ang mga disipulo ng Mount Thunder Sect. Lihim na sinaway ni Delaney si Sky. Pagtingin kay Jackson sa tabi niya, sinabi niya, pare, napakawalan siya ni Sky. Ang kanyang cultivation base ay nasa tuktok na ng Skyward Stairway's 9th stair. At patay na si James. Sino kaya ang kalaban niya ngayon? Malinaw na gusto niyang maging pinuno ng buong martial community ngunit kumikilos na parang hindi. Binigyan ni Jackson ng maliit na kamay ang kanyang kamay at sinabing, hayaan mo na siya, sige. Saka lang tumigil sa pagrereklamo si Delaney. Sa lugar kung saan naroon ang mga Kayden, ang Grand Patriarch ng pamilya Kayden, si Bennett ay nagpakita rin sa Mount Ludes kasama ang mga Kayden. Maging si Maxine ay naroon. Kasunod ng balita ng pagkamatay ni James. Nawala ang motibasyon ni Maxine na pamahalaan ang pamilya. Ngayon ang gusto lang malaman ni Shell ay kung buhay o patay na si James. Si Sky lang ang nakakaalam kung si James ay buhay o patay. Isa-isang naglakad siya palabas. Then, dumating siya sa gitna. Pinagmamasdan ni Sky si Maxine, na napakaganda at nakasuot ng puting damit, na lumalapit sa kanya. For a moment, natulala siya sa kagandahan nito. Ilang segundo rin ang itinagal niya para makabawi. Pagtingin kay Maxine na dumating sa kanyang harapan, nakangiting tanong nito, hindi ba ikaw si Maxine? Ang pinuno ng pamilya Kayden? Well, gusto mo bang maging Great Grandmaster? Umiling si Maxine at sinabing, I'm not capable enough. Wala rin akong puso para dito. May gusto lang akong itanong sa'yo. Maraming martial artist ang nagtipon sa lugar na ito. Sa pagkakataong iyon, lahat ng tingin nila ay nakikipag-ugnayan kay Maxine. Lahat sila ay curious kung ano ang balak niyang itanong kay Sky. Tumingin si Sky kay Maxine at nagtanong, ano ang gusto mong itanong? Sabi ni Maxine, not long ago, lumuwas ka sa dagat kasama si James. Pero bumalik ka lang. Gusto kong malaman kung ano ang nangyari sa isla. Sa ngayon, sa harap ng mga martial artist mula sa buong mundo, sabihin sa akin kung ano ang nangyari sa isla. Ito, matapos marinig iyon, napuno ng panghihinayang at pakikiramay ang mukha ni Sky. Nagbigay siya ng tumpak na ulat ng lahat ng nangyari sa isla. Nagpunta ako para hanapin ang dragon. Ngunit pabayaan si James. Pinagalitan niya ang isang martial artist na nabubuhay pa. Mula noong mahigit 1,300 taon na ang nakalilipas at pinatay. Nakita ko siyang inaatake at ibinabato. Sa karagatan gamit ang sarili kong mga mata.